Diyos, salamat ulit sa hapon na ito. Nandito mo upang maghayag ang salita mo, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Baguhin mo ang aming mga puso, mga ugali. Salamat, Panginoon, sa taong na ito na binabago-bago mo ang aming buhay sa araw-araw na aming pamumuhay. Marami pong salamat sa verses na binigay mo sa oras na ito, Ama. Nawa ang bawat salita mo sa oras na ito ay ipakunaw mo ang bawat salita mo sa amin. At ito'y aral sa amin para sa lahat ito. Marami pong salamat, Ama, sa hapon na ito na pinagkalab mo. Sa Panginoon Jesus tayo magsabi ng amin. Amen. Ito po ay paano binabago ang aking buhay ang Panginoon. Kasi ito, gawain ko dati ito eh. Kasi gawain ko ito talaga dati ito. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Dahil araw-araw binabago ang buhay ko ang Panginoon. Amen. Babasahin ko ito sa ito ang araw na ito ay para sa lahat ito eh. Babasahin ko ang Ephesians 4:22. Kaya talikuran ninyo ang dati niyong pamumuhay. Dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkatao nito ay siyang nagpapahamak sa iyo dahil sa masamang hangarin na dumadaya sa iyong sarili. Tama yun. Amen. Dapat na natin yung nakaraan natin na ugali. Dapat baguhin natin ang ating pamumuhay. Dati hindi ka nagsisimba, ngayon nagsisimba ka na. Dati hindi ka nag-aaral ng Bible, ngayon nag-meditate ka na ng Bible. Yan ang binago talaga ng Panginoon ng buhay yan. Kaya, kasi, kung hindi mo baguhin na yung buhay, walang mangyayari. Mga kapatid, ito ay para sa amin lahat ito. Hindi para kay pastor. Sa kayudat natin ng iglesia. Sa 23, sabi gano'n, baguhin ninyo ang pag-iisip at pag-uugali. Dapat ang pag-uugali natin noong 2025. Ibaon na lang natin. Kalimutan natin yung nakaraan, yung pag-uugali, baguhin natin. Kasi hindi tayo nalago yan pag hindi natin binago ang istino natin sa buhay. Sa totoo lang, dati, ganyan din ako, pasaway ako eh. Ngayon, hindi na ako pasaway. Amen. Hindi na ako pasaway ngayon. Sumusunod ako kung ano ang itutunin ng iglesia natin. Kaya, sabi sa 23, baguhin ninyo ang iyong ugali at pag-iisip. Eh dapat baguhin natin. Dapat, halimbawa lang, pag nagpipreaching si pastor, wag na tayong nasa kusina, na pinapantayan yung pagkain sa kusina. Dito tayo, pag umpisa ng preaching, makinig tayo muna ng salita ng Panginoon. Hindi sa kusina ang ano to. Mamaya pang kusina. Pag tinawag kayo ni Pastor, 2026, pag tinawag tayo ni Pastor, na dito tayo mga kapatid. Ako hindi ako nagagalit, pero sinasabi ko lang sa katotohanan. Dahil yung karamihan dyan, nasa kusina, nagkikwentuhan. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Hindi na nagawang iglesia pag gano'n ang ginagawa natin. Pagkatapos, tatawagin mo pa sa ayutante mo. Isa lang ang tao sa kusina, yung nagtuturo at sa nagpapainit ng ulam, tama na yun. Kaya, parang ito ay para sa atin ito, para ilalagaw sa ating simbahan at saka disiplina sa ating sarili. Tama ba ako yun? Kasi, talagang hindi na kung kung may nagpipreaching si pastor, may nagkikwentuhan. Hindi tama yun.
Dapat na di tayo makinig lahat. Wala doon sa dalawa lang sa kusina yung nagtuturo ng bata. Mga kapatid, huwag kayong magalit sa akin dahil ipinapaliwanag ko lang ito para sa atin lahat. Sa ikaw ng ating iglesia. At saka, sabi ng 24, ipakita ninyo na kayo ay binago kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid. Banal katulad ng Diyos. Oh, kita nyo? Binigyan niya na tayo ng buhay na matuwid. Nung binago tayo, binigyan na tayo ng buhay na matuwid. Kaya, 2025, 26, ito ang goal natin, magkapatid. Goal natin, kung may Bible study, magbabible study tayo para tayo nalago. Ito ay, hindi nyo alam, ang pagbabasa ng Biblia ay nakakaano ang buhay natin. Nakakataba ang puso at saka ang buhay natin. Sa totoo yan. Dapat hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Ngayon, magbabasa na tayo. Basahin niyo yung Jude sa 1:8. Pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Ganyan ang Kristiyano talaga. Kaya, ito gawain ko talaga ito. Hindi ako nagbabasa. Ay ngayon, basahin natin sa 2 Corinthians 5:17. If anyone in Christ is a new creation, the new is come and the old is gone. The old is gone. And now the new is here. Nandito na ako ngayon na pinago ako ng Panginoon na naglilingkod. Kaya, sabi ng Panginoon, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao. Siya ay bago na. Paano ako binago ng Panginoon? Yung gawain kong dati, ipinaon ko na. Alanganin naligo ka, isusot mo pa yung lumamang damit. Ganun ka pa rin. Ganun din ang pamumuhay natin Kristiyano. Kristiyano, mga kapatid. Yung nakaraan na, huwag mo nang balikan. Dahil sa akin, ganyan ako dati. Siyang na tao na pinagpipri ako ni Sister Flor kung paano ako binago ang Panginoon. Totoo yan. Kaya pag sinabi ni Pastor na dito tayo muna, makinig muna tayo, importante makinig muna tayo ng salita ng Diyos bago yung pagkain. Hindi yung lagi tayong nasa kusina na nagkikwentuhan dyan sa kusina. Tama yung sinabi ko, totoo. Dahil minsan kumuha ng tubig, nandun yung mga nagkikwentuhan sa kusina. Hindi tama yun. Hindi na nagong iglesia dyan sa ganon. Kaya baguhin natin ang estilo natin. Dapat may disiplina tayo. Isa lang ang tao sa kusina kung may yung nagtuturo at saka yung nagpapain ng ulam, tama na. Nandito na tayo sa loob. Para nalago ang iglesia natin. Magtulungan tayo mga kapatid. Hindi ako nagtatampo, hindi ako nagkakain sa inyo. Magtulungan tayo. Hindi, mamaya tatawag ka pa ng kasama mo, iwain mo ng ganito, iwain mo ng ganito. Dito, dalawa lang. Ang tao dyan yung nagtuturo sa kanan para nalago tayo. Kaya in 2 Corinthians 5:10, talagang ano na ito. Kaya, pag binago na ng kanan ng Panginoon, huwag po nung balikan na yung nakaraan. Kasi, ganito, dati pabalik-balik ako ng bisyo, hindi nyo alam, at saka magulo ako dati. Kaya, totoo yan. Inamin ko naman. Pero, lahat tayo, binabago ng Panginoon. Binabago ng Panginoon. Basta nagbasa ka ng Biblia, makikita mo lahat ang nakalagay doon kung paano ka binago ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hanggang ngayon 2026 ay lagong lumalago ang aking pananampalataya.
mga kapatid. Kaya ito lamang po kung paano binago ang Panginoon ang aking buhay. Thank you, Lord. Amen.